Sa kabila ng napakalaking off-season ng Philadelphia 76ers, tila hindi pa rin sila tapos sa paggawa ng mga nakakagulat na hakbang matapos nilang makuha sina LeBron James, Jaylen Brown at Anthony Simons. Maraming NBA fans ang naniniwalang isa na sila ngayon sa pinakamalalakas na koponan sa Eastern Conference at handang makipagsabayan sa New York Knicks para sa tuktok ng conference sa susunod na season. Pero habang iniisip ng karamihan na kumpleto na ang kanilang roster, may panibagong pangalan ang biglang lumutang at ito ang pangalang halos walang inaasahang babalik pa sa Philadelphia. Ayon sa ulat ng Sixers insider na si Diego Jimenez, pinag-aaralan umano ng Philadelphia 76ers ang posibilidad na pirmahan si Ben Simmons sa isang 1-year veteran minimum contract upang punan ang huling bakanteng pwesto sa kanilang lineup. Kung iisipin, tila imposible itong mangyari ilang buwan lang ang nakalipas. Ngunit ayon sa ulat, maraming bagay ang nagbago. Ang pagdating ni LeBron James, ang kakulangan ng koponan sa interior depth at ang matinding kagustuhan ni Simmons na makabalik sa NBA ang ilan sa mga dahilan kung bakit muling nabuhay ang usaping ito. Hindi lingid sa kaalaman ng mga NBA fans na hindi maganda ang naging paghihiwalay ni Ben Simmons at ng Philadelphia 76ers. Dahil dito, marami ang naniwalang hindi na siya muling magsusuot ng Sixers jersey. May ilan pang nagsabing baka tuluyan na siyang mawala sa NBA. Ngunit ngayon, sa edad na 30, naniniwala si Ben Simmons na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Matapos ang halos isang taong pagkawala sa liga, handa umano siyang patunayan na kaya pa niyang maglaro sa pinakamataas na antas. At kung mangyayari nga ang kanyang pagbabalik, tila ang Philadelphia mismo ang maaaring maging lugar kung saan niya sisimulan ang bagong kabanata ng kanyang karera. Para sa Sixers, maliit lamang ang magiging panganib sa pagkuha kay Simmons. Kung veteran minimum contract lamang ang ibibigay sa kanya, hindi ito magiging malaking pasanin sa salary cap. Ngunit kung sakaling maibalik niya kahit bahagi lamang ng dating niyang laro, maaari siyang maging isa sa pinakamagandang low-risk, high-reward acquisitions ng off-season. Noong nasa rurok pa ng kanyang karera, si Ben Simmons ay isa sa pinakamahusay na all-around players sa NBA. Nag-average siya noon ng mahigit 16 points, halos 8 rebounds, 8 assists, higit 2 steals kada laro, habang kilala rin bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defender sa liga. Bagamat malayo na ang kanyang kasalukuyang performance kumpara noon, naniniwala ang ilan na nasa tamang sitwasyon lamang ang kailangan niya upang muling makabangon. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit may pag-asa ang posibleng reunion na ito ay ang presensya ni LeBron James. Hindi maikakaila na si LeBron ay isa sa pinakamatitibay at pinakamatagal maglaro sa kasaysayan ng NBA. Kung makakasama siya ni Simmons, maaari niyang matutunan kung paano pangalagaan ang kanyang katawan at mapahaba pa ang kanyang karera. Bukod dito, hindi na rin mapupunta kay Simmons ang malaking responsibilidad na dati niyang pasan sa Philadelphia. Ngayon, si Tyrese Maxey na ang pangunahing leader ng koponan, habang sina LeBron James at Jaylen Brown naman ang inaasahang mangunguna sa opensa. Dahil dito, maaaring makapaglaro si Simmons ng mas malaya at walang matinding pressure na dati niyang naramdaman noong una siyang naging mukha ng franchise. Kung tutuusin, parehong may magandang oportunidad ang dalawang panig. Para kay Ben Simmons, ito ang pagkakataong maibalik ang kanyang pangalan at patunayang hindi pa siya tapos sa NBA. Para naman sa Philadelphia 76ers, maaari silang makakuha ng isang dating all-star na halos walang malaking financial risk, ngunit may potensyal na magbigay ng malaking kontribusyon kung maibabalik niya ang kanyang dating kumpiyansa at laro. Ang tanong ngayon, handa na nga ba ang Philadelphia 76ers na patawarin si Ben Simmons? At mas mahalaga, handa na rin ba si Ben Simmons na harapin muli ang lungsod na minsan niyang iniwan? Ano sa tingin ninyo? Dapat bang bigyan ng isa pang pagkakataon si Ben Simmons sa Philadelphia? O mas mabuti nang magsimula siya sa ibang koponan? Samantala, sa kabila ng kabiguan ng Golden State Warriors na makuha ang mga pinakamalalaking pangalan ngayong off-season, hindi pa rin sila tumitigil sa paghahanap ng paraan upang palakasin ang kanilang koponan. Maliwanag na hanggat nasa elite level pa rin ang paglalaro ni Stephen Curry, mananatiling nakatuon ang Warriors sa layuning makipaglaban para sa kampeonato. Marami ang umasa na makakakuha ang Golden State ng isang superstar na makakatulong kay Curry. Kabilang sa mga nabanggit na target ay sina LeBron James at Giannis Antetokounmpo, ngunit sa huli ay hindi natuloy ang alinman sa mga ito
Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala ng plano ang Warriors. Ayon sa NBA insider na si Jake Fisher, may connection pa rin ang Warriors sa dalawang veteranong free agents na sina Georges Niang at Kelly Olynyk. Bagamat hindi sila itinuturing na blockbuster signings, maaari silang maging mahalagang dagdag sa lalim ng roster ng Golden State. Sa halip na habulin ang isang malaking pangalan, tila mas nakatuon ngayon ang Warriors sa pagbuo ng mas balansing koponan. Isa sa mga magandang balita para sa kanila ay ang pananatili ni na Kristaps Porzingis at Draymond Green matapos mapirmahan ang kanilang bagong kontrata. Dahil dito, mas matatag ang kanilang frontcourt habang naghahanda para sa susunod na season. Bukod pa rito, maraming fans ang na-excite sa ipinakita ng rookie na si Yaxel Lendeborg sa Summer League. Dahil sa kanyang impresibong performance, may mga naniniwalang maaari siyang magkaroon agad ng malaking papel at posible pang mapasama sa starting lineup kung magpapatuloy ang kanyang magandang laro. Bagamat hindi naging perpekto ang off-season ng Warriors, masasabi pa ring nakabangon sila mula sa mga nabigong plano. Mas malinaw ngayon ang direksyon ng koponan, ngunit alam nilang hindi pa sapat ang kasalukuyang roster kung nais nilang makasabay sa pinakamalalakas na koponan sa Western Conference. Sa ngayon, mayroon pa ring dalawang bakanting roster spots ang Warriors. Dahil dito, may pagkakataon pa silang magdagdag ng mga veteranong manlalaro na maaaring makatulong agad sa rotation. Isa sa mga pangalan na patuloy na inuugnay sa Warriors ay si Georges Niang. Sa edad na 33, hindi man siya superstar, kilala siya bilang isang mahusay na shooter at maaasahang scorer mula sa bench. Noong nakaraang season, nagtala siya ng average na 12.1 points, 3 rebounds at 1.6 assists kada laro habang tumitira ng mahigit 41% mula sa 3-point line. Ang kanyang kakayahang bumukas sa opensa at magbigay ng spacing ay maaaring maging malaking tulong kay Stephen Curry. Kapag mas maraming shooter ang nasa loob ng court, mas nahihirapan ang depensa na doblehin si Curry, bagay na matagal ng isa sa mga sandata ng Warriors. Kung sakaling hindi makuha si Niang, isa pang opsyon ng Golden State si Kelly Olynyk. Isa rin siyang veteranong forward na may kakayahang tumira mula sa labas at maglaro sa iba't ibang sistema. Sa mahigit isang dekada niya sa NBA at paglalaro sa 8 magkakaibang koponan, napatunayan niyang mabilis siyang makakaangkop saan man siya mapunta. Bagamat hindi kasing taas ng kanyang mga numero noong mga nakaraang taon, nananatili siyang isang player na kayang magbigay ng karanasan, tamang desisyon at mahalagang minuto mula sa bench. Ano man ang piliin ng Warriors sa pagitan ni Niang at Olynyk, malinaw na hindi pa sila sumusuko sa kanilang hangarin na maging contender ngayong season. Alam ng organisasyon na hindi na pababata si Stephen Curry, kaya mahalagang samantalahin ang bawat taon na nasa mataas pa rin ang kanyang antas ng paglalaro. Malaki rin ang magiging papel ni na Draymond Green at Kristaps Porzingis sa tagumpay ng koponan, habang isa rin sa mga dapat bantayan ay ang kalusugan ni Jimmy Butler. Ngunit kahit bumalik siya sa kanyang pinakamahusay na kondisyon, magiging mahirap pa ring makipagsabayan kung kulang ang Warriors sa kalidad ng kanilang bench. Nariyan man sina Gary Payton II at DeAnthony Melton bilang mahalagang bahagi ng rotation, naniniwala ang marami na kailangan pa rin ng Warriors ng isa pang scorer na kayang magbigay ng instant offense sa second unit. Sa huli, magiging maingat ang Warriors sa kanilang mga susunod na hakbang. Hindi sila basta-basta pipirma ng kahit sino lamang. Ang layunin nila ay makahanap ng manlalarong tunay na babagay sa sistema ni Steve Kerr at makatutulong sa kanilang muling paghabol sa NBA Championship. Sa inyong palagay, sino ang mas magandang kunin ng Golden State Warriors, si Georges Niang ba o si Kelly Olynyk? O mayroon pa ba kayong ibang player na sa tingin ninyo ay mas makakatulong kay Stephen Curry at sa Warriors ngayong season? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang NBA updates at Warriors news.